Hello mga kabayang nurses at matagal-tagal tayo hindi nagpangita at pasensya na kayo kasi ngayon ay nagtatrabaho na ako dito sa Pilipinas at nasa transition stage pa rin ako ng aking trabaho. Hindi pa ako regular, so halos wala akong nakukuhang leave at wala din akong off na maayos. May paunti-unting magaganda pero mas minamabuti ko na i-spend na lang yun kasama ang aking asawa. Kaya wala tayong upload tungkol sa ating camping. Kaya ngayon ay minabuti ko na lang na magkaroon ng compilation ng mga videos na tungkol sa mga camping natin na nakaraan. So hinati-hati ko to sa unang-una ay riverside camping, tapos lakeside camping, at ang ating seaside camping o beach camping. At ano din pala, isama ko na rin yung pinaka-recent nating camping sa may paanan ng bundok. So, sana mag-enjoy kayo. Kung hindi nyo pa ito mapapanood sa mga previous upload ko ay ito na. Gumawa na ako ng compilation. At sana in the near future ay magkaroon tayo ng oras ulit para makapag-camping ulit. O, sige na! Enjoy! Welcome sa isa na namang episode ng The Nurse Chronicles. Ngayong episode ay magre-riverside camping naman tayo sa Camp Gilmore, Fami, Laguna. Tara't samahan nyo kami ng aking asawa at ng aming mga kaibigan na tuklasin ang kalmang ihahatid sa amin ng ilog sa tabi ng campsite na to. At syempre, mawawala ba naman ang mga lugar na pwede nyong gawing side trip habang papunta kayo sa Fami, Laguna. Kaya't ano pang hinihintay natin? Simulan natin to! Chops Aladona. Yeah, it feels like I'm on cloud nine. Magandang tanghali sa inyo at dito ko na sinimulan ng vlog sa parting Pagsanhan. Ay kanina ay nanggaling kaming bahay, tinanghali na rin kami alis kasi ang check-in time namin dun sa amin pupuntahan ay alas 2. Okay, riverside camping naman ulit tayo ngayon. Kung dati tayo na sa lake, tapos tayo nagpunta sa dagat, ngayon naman ay riverside. Ito nga pala aking dala as usual, dala ko yung aking Motowolf na bag, tapos yung mga usual namin dala. Medyo maputik lang kasi maputik yung aming dinaanan kanina eh. O siya kami tutuloy na. Salamat to sa pagpayag mag-parking. Yeah, salamat ho. Thank you, thank you. Habang binabagtas natin ang Lubban Kalayaan National Highway, mapapansin mo ang magandang daan na yakap ng bundok at lawa. Sa gilid ng kalsada, makikita rin ang malaking tubo ng Kalayaan Pump Storage Hydroelectric Power Plant. Hindi lang sila simpleng istruktura. Dito dumadaan ang tubig mula Lake Caliraya papunta sa mga turbine na gumagawa ng kuryente. Habang tuloy lang ang biyahe natin sa highway na to, tuloy din ang paghahatid ng enerhiya para sa Luzon. Isang simple pero solid na tanawin sa isang napakagandang motorcycle route. Kami pala ay napadaan dito sa may Lumban, magandang tanawin ng Laguna de Bay. Dinaanan na rin namin. May konting landmark dito kung kayo makapadaan ay tumigil kayo. Meron din naman kami nakitang nagtitinda ng kape, merienda. Kung kayo nainip na sa biyahe, tigil muna kayo dito na kayo magpahinga. Yan, dito kami sa ilalim bangka kanina. Sir, salamat po. Medyo natagalan kami sa bayan ng Paite dahil sa bigat ng trapiko ng araw na iyon. At nang marating namin ang Paque, Laguna, huminto muna kami sa St. Peter of Alcantara Parish Church. Itinayo ang simbahan noong 1600s sa panahon ng mga Kastila at dedikado kay San Pedro de Alcantara, isang kilalang praile ng Franciscan Order. Makikita rito ang simple ngunit eleganteng arkitektura, antigong bell tower at altar
na pinanatili ang orihinal na disenyo. Ang simbahan ay sumalamin sa espiritual at kultural na buhay ng tagapakil sa nakalipas na mga siglo. Bukod sa pagiging lugar ng pananampalataya, isa rin itong mahalagang piraso ng kasaysayan ng Laguna at nagbibigay ng insight sa kolonyal na arkitektura at pamumuhay noon. Para sa mga biyahero at biker, perfect itong stopover para damhin ang kasaysayan at kultura bago ipagpatuloy ang biyahe. Nagpatuloy na rin kami sa aming biyahe hanggang marating na namin ang pamilihang bayan ng Fami Laguna. Dito na rin kami bumili ng aming pangkapunan at merienda. Pagtapos namin malengke, ay tumulak na kami papuntang Camp Gilmore. Teka muna. May nakakalimutan ata tayo ah. Ay nako! Yung ating tusino na iwan natin. Balikan natin! Nako, salamat po. Salamat po, sir. Salamat po, inano nyo, binigay nyo sa akin. Nalimutan na. Ano nga ang pangalan ninyo? Aha. Jonas Lawrence. Jonas, kayo ho? Ariel. Ariel? Okay lang isama ko kayo sa vlog ko. Sige ho. Yung aking kasing binili dito ay naiwanan ko, butit na ihabol sa amin. Sayang din yun. Sige ho. Kaunti, maliit lang naman ho yan na ano. Nagsisimula pa lang ho. Kaya salamat ho. Salamat Brother Jonas at napakabait mo. May sign sa tabi ng kalsada para sa inyong lilikuan papasok ng Camp Gilmore. Huwag lang kayong masyadong malilibang sa ganda ng tanawin sa daanan. Kung hindi, ay malalampason nyo rin to gaya namin. Kung nag-aalinlangan naman kayo dahil sedan o tuktok ang gamit nyo, ay kayang-kaya to ng inyong mga sasakyan. May natawiran nga pala kami na low-level bridge na mas nagpaganda pa ng nature vibes ng lugar. At ilang saglit pa ay narating na rin namin ang Camp Gilmore. Hey, won't you come around here so we can do it our way? Forget about the consequence. Dito na kami sa spot. Nahirapan kaming humanap kanina kasi medyo maraming campers. Yung spot na makikita nyo lagi sa vlog na malapit sa ilog ay medyo occupied na. Meron dalawang bakante kaso medyo mabato. Buti na lang si Sir yung nagbabantay ay ginaid kami dito sa lugar naming nakuha. Ay maganda naman kasi medyo secluded. Pero Gilmore pa rin, Camp Gilmore pa rin. Tsaka tabi pa rin ang ilog. O kami magse-set up na, yung pala si Kevila, magse-set up ng kanyang tripod. Medyo natagalan nga pala yung aming biyahe kasi nakalampas kami. Hindi kaagad namin nakita yung sign na Camp Gilmore this way. Dumiretso pa kami doon sa katuktukan ng bundok. Medyo marami pang buhangin na iwan doon sa Kalatagan. May pabaon pang Kalatagan sa amin eh. Ate, may pabawon. Ganito, di ba? Takin mo. Yan, takin mo. Yan, tapos apakan mo. Yan, police, master campus. Ako'y pawisan na ulit, Mare. Fresh na fresh. Update po sa aming tent. Kami ay pagod na, hindi wala pang tarp. Pagod at gutom na. Ito nga po, hindi na makabaon yung isa. Ay, di na makabaw. Aray yung ano? Aray yung bato. Ayun. Kamakpok, oh. Aray, oh. Asang gaan? Ay, babae, huwag kang magbila. Hoy, tingnan mo yung ginawa ko. Maganda, oh. Ikaw, ah.
Wala kang tiwala sa iyo, friend. May natutunan pala akong nut kagabi habang ako'y nanonood ng YouTube. Maganda to sa mga tarp. Kung eyelet yung sa inyo, ipapasok nyo yung dulo ng inyong tali dito. Yan. Tapos gagawa kayo ng ganyan. Nakalimutan ko yung tawag dito sa nut na to, pero gagawa kayo ng parang baril sa inyong kamay. Lalagay nyo tong ring finger tsaka little finger nyo dito. Hawakan nyo tong mahabang tali. Tapos ito, gagawa kayo ng ganyan. Tapos itong maigsi, iikot nyo ng isa lang. Teka, isa lang ba? Oo, tama, isa lang. Tapos, iikot nyo to dito. Tapos kukunin nyo tong maigsi. Yan. Tapos yun na. Ay, mali. Ulit. Ganyan, iikot. Yan. Ha? Ituro mo din daw. Ganito, Revelar. Ayun, okay na. Ang maganda dito kasi madali siyang matanggal. Pero mahigpit siya pag itong mahaba ang hihilahin mo. Pag tatanggalin nyo siya, ganyan lang. Ito lang maigsi. Takin mo lang ganyan. Yun. Sa'yo ba ito ni Donna? SKYW? Yan. Wi-Fi. Pasensya na pala kayo nalimutan. Kami inabot ng ulan na naman. Ano gari? Lahat ng camping namin kami inabot ng ulan. Inabot na kami ng ulan. Inabot pa kami ng gabi. Kasaga. 5:45. Samahan niyo muna akong bumili ng tubig kasi madilim na baka magsara yung tindahan. Nagtanong kami kanina, mayroon daw ditong bilihan ng tubig tsaka uling. Ay pupunta ko muna, naulan. May sari-sari store nga pala sa loob ng Camp Gilmore na makakabili kayo ng mga camping essentials. Nakakuha ako ng tubig dito sa may bahay, tabi ng Gilmore. Ay hindi ko na ipapakita yung bahay para sa privacy din nila. Pero makikita nyo yun dito, ituturo naman sa inyo. Itong galong tubig na ito ay 80. O sige, ako'y uutay mo at maputik eh. Diyan muna kayo, i-update ko kayo pag ako'y nakarating na doon sa spot namin. Ay, medyo stable na ang kalagayan namin yan. para tayo nasa lanta eh. Nasa lanta na po. Kaya nga eh. Ay kami magsasaing na muna at ngayon alas 6:30 ng gabi. At samahan niyo muna ako ngayon maghugas na bigas. Kita niyo naman na ang kanilang wash area ay napakalinis at talagang well maintained. Itong aking kalan ay aking nabili din sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung mga link ng mga ginagamit ko ngayon sa pinned comment. At kung nagustuhan nyo ay doon nyo na i-click. Pagka kinlik nyo pala yung link ko ay makakatulong kayo sa aking channel ng kaunti lang naman na komisyon doon sa gamit na inyong bibilhin. Tempo. Tinamad na mag-ihaw eh. Di priton lang. Menu for today. Adobo. Pinritong dapat i-adobo. Dugmaalat at kanin. Kanin na hilaw, kanin na maayos ang grupo. Oh shot, paano ikakain muna kami? Habang lumalalim ang gabi, ay naramdaman na namin ang pagod sa aming biyahe. Kaya naman, kanya-kanya na rin kaming pumasok sa aming mga tent at maaga nang nakatulog. Good night na muna sa inyo. See you tomorrow!
morning sa inyo at gigising lang namin ngayon ay 6:26 na umaga. Kagabi talagang sobrang pagod na kami. Hindi na ako nakapag-entry sa vlog. Pasensya na kayo, talagang pagkatapos namin kumain ay kwentuhan lang naman kami. Kami natulog na. Medyo napalakas pa ang aming boses at hindi namin namalayan sa sobrang saya na aming kwentuhan ay nakaka-istorbo na pala kami. Buti na lang yung dito sa Camp Gilmore ay pinapahalagahan nila yung katahimikan. Kaya meron namang pagbantay na lumapit sa amin na nagpaalala na baba ng aming boses. Morning! Oh. Sarap ng tulog ko. Mm. Malamig dito, malamig. Mahamog ng lamig, no? Di ba Hindi na talagang- kumalan yung hamog dito. Wala na. Iba yung mountain vibes talaga, no? Sabi sa'yo eh. Teka, ako'y maghihilamos muna. Tama na yung isang hilamos. Pagtapos nga namin magprito ng itlog at kumain ng almusal, nag-ikot-ikot na ako sa buong campsite. Isa pala sa napansin ko dito sa Camp Gilmore kumpara dun sa ibang campsite. Dadalawang campsite pala naman yung napuntahan ko rin dati. Sensitive sila sa mga needs ng campers. Gaya na lang nitong mga footpath. Lahat ng mga pupuntahan nyo ay konektado ng footpath. Kaya kung medyo sensitive kayo sa putik, ay hindi mapuputikan ng inyong mga paa. Yung mga ibang walang footpath na konkreto, ay ginagawa nila ng paraan na lalagyan nila ng either kahoy or gaya nito, hollow blocks. Morning ho. Kaya yung mga ganun bang malilit na bagay ay nagagawa ng paraan ng Camp Gilmore. Pagka pala kayo darating, ay ito ang inyong unang pupuntahan ng kanilang reception booth. Diyan kayo magko-confirm ng mga inyong reservation. Tapos ito palang Camp Gilmore ay malawak. Itong parte pala na ito ay kanila rin. Meron din sila ditong A-frame na pwede nyo rin rentahan. Yun naman ang kanilang bonfire area. Naman na to ay for car camping. Ano namin kayo, sir? Sige po. Meron din po kayo YouTube. Ayun din pala. Ano pong? Salamat po. Sila po ay si Camp with Layas. Ayan po. Follow nyo rin po sila sa YouTube. May Facebook din po kayo. YouTube tsaka Facebook. Ano nga pangalan nyo, sir? Delo po, Delo. Delo. Ma'am, ano po pangalan nyo? Mayan po, Mayan. Ma'am Mayan. Salamat po. Ano pangalan mo? Clyde. Bry. Ikaw. Ano pangalan mo? What's your name? Ha? Ali. Ewan ko kung napapansin nyo, nakakaiba talaga akong maglakad kasi meron kasi akong gout. Currently, ako'y nagpapagaling pa rin sa aking gout at medyo bawat hakbang ay masakit pa rin. Siguro dahil na rin sa aking katabaan, kaya panay-panay ang aking gout attack. Sana ay ako'y tuluyan ng gumaling at hindi na ako magkaroon ng gout flare-up para naman ma-explore ko pa yung mga campsite na ating mga pupuntahan. Nung ako nga pala ay lumalaki noon sa Mindoro ay meron ding mga ganitong ilog. Pero alam mo yun, kaya bawat ilog pala ay may vibes na, may different vibes na binibigay sa iyo. May ilog na makikita mo na parang malungkot. Meron namang parang natatakot ka na languyan. Pero alam nyo tong ilog dito sa Fami Laguna, dito sa Camp Gilmore. Ito yung ilog na pagka kay lumublob ay parang nagbibigay sa iyo ng saya. Sarap umabsent pagka ganito ang iyong paliliguan. Okay lang.
Ang sarap umabsent. Ang sarap maligo sa ilog. Medical certificate lang yan. Walang hinihintay mo. Tara na. Kailangan ko na lumubagin yung pregnant. Balitan mo na ang iyong medical certificate. I see your smile. There's a warm and welcome feeling for a while. In the beginning of our life, holding out my hand, just to take a stand. Everybody else are fading out. Pagtapos namin magtampisaw sa malamig na ilog ng Camp Gilmore, ay nagpunta uli kami sa pamilihang bayan ng Fami. Wala kasi kaming dalang cooler, kaya hindi kami bumili ng maraming hilaw na pagkain nung dumating kami rito kahapon. Pagdating nga namin sa campsite, ay agad na ring niluto nila Commander ang napamalengkahan namin. Luto kami ng chop suey. Aladona. Chop suey aladona. Tsaka ano yung ate? Inihaw Salted egg. with Tomato. Yung Tagalog ano lang, inihaw na tilapia lang to. Talaga. na pinalaman na ng Pinalaman na Pinalaman ng itlog na maalat. Magawa ko ng Sausawan. Sausawan. Ikaw. Gagayat ng ano dito? Yan, panggisa sa Panggisa. Bawang. Sabi ko, nagkikrave ako sa sinigang. Mm. Iba naman ang binili mo. Pero okay lang din. Ng ating menu kay Bilar. Cook si Chef Cook. Grill Master. Si Chef Cook. Sarap nito ah. Sakyang hilit pa. Oo. Sarap sa bilog nito eh. Pilay. Pag tayo nagbilog, alas 4 pa lang ay hindi na. Tulugan na yan. Ano yan sa inyo? Ibang-iba talaga ang lasa ng pagkain pag hinahain sa labas. Lalo tong nagiging malasa at masarap. Ay. Hindi ko din alam kung bakit eh. Siguro nagpapaalala to sa atin nung tayo bata pa. Nakasama sila tatay at nanay na namamasyal sa tabi ng ilog o dagat. Nagbabalik bata ulit tayo. Nasabi kumain habang naghihintay na matapos mag-iyaw si Tito habang naghahain ng kanin si ate sa nilatag na dahon ng saging ni Itay. Nostalgia. Yan ang secret ingredient na hatid sa atin ng bawat subo pag tayo nagsalo-salo sa labas. But you know the moment it happens, everything will be okay. Puro tinik. Busog na. Sold. Hindi na po kami makainit. At kami po ay busog. Busog na. Sarap matulog. Nagising na namin, sarap matulog dito. Tagusan yung hangin kasi yung aming tent ay binuksan namin magkabila. Ngayon ko lang na-discover ito. Pwede nga pala itong buksan sa kabilang dulo tsaka dito sa harapan. Para yung hangin ay salong-salo namin. Presko, libre ang electric fan. Kasi itong electric fan ko na low bat kagabi. Pagkagising ko wala na, patay na. Sige, bilang ngayon nag-iinit ng tubig, magkakape daw siya. At nag-aaya din maglublob. Gawa nung ang aming harapan dito ay kalmado yung tubig para hindi din kalakasan yung agos. At yung ilalim ay parang buhanginan. Hindi siya batuhan. Hindi gaya nung sa kabila. Lublob na naman kami sa tubig ni Kuya Bilar. Dadagdagan na namin sipon. Dadagdagan namin ang sipon. Ayaw mo, wala. Bitin pa sa sipon eh, di dadagdagan.
Malambot pala putik dito. Nga. Oh, Ang lamig. pagtapos namin mag-swimming, ay nakakwentuhan ko si Brother Ron. Madilim pala. Isa siya sa mga campers dito na nanggaling Batangas City. Hello, Brother Ron. Shoutout sa'yo kung napapanood mo to. Nagsimula talaga ako sa parang choto kasi nagsa-Saudi ako dati. Nurse kayo? Oo. Asawa ko nurse. Oo. Nandito sa Pinas at nag-campo. Yun. Nagtuturo ako ng tuturo ako ng classes, abroad. Nag-exit na ako. Sabi ko hindi naman ako makakapag-turo pa ng kasi pina-updated yung mga information na ibibigay ko. Sige sir, ano pangalan niyo sir? Rod. Ron. Sige sir, salamat sir ha. Sige sir. Kakain na ulit. Yun na po. Ito na ang aming Isa. pagkain ngayon. Ininit lang namin. Ayos na. O dyan muna kahit madilim din Hindi tayo magkakitaan. Kakain na muna kami. Dali mo maaaring siya attention. Ano to, hate? Ay, ito na lang. Morning sa inyo mula dito sa Camp Gilmore. Ngayon ang aming third day. Ngayon ay bandang alas 6 ng umaga at nagising ng maaga sila ko Bilat. Kailangan namin pala umalis na maaga kasi mayroon pa silang importanteng pupuntahan mamaya. Kaya hindi na namin susundin yung check-out time ng alas 12. Baka pagkatapos ng agahan ay kami ay tumuloy na rin. Pagka umaga nga pala magigising kayo sa huni ng mga ibon dito. May dumaan kanina, lakas ng huni niya Tapos yung mga naririnig nyo yan, yung sa background. Kaya tahimik muna ako saglit. Yan, hindi yan special effects. Talagang yan ang tunog dito. Pagtapos namin maglaga ng kapeng barako, magluto ng agahan at kumain, nag-pack up na kami. Pero ang hirap mag-pack up, kaya mamagicin ko na lang. Sisipat na muna kami. Kami ay diretso ng pauwi. At salamat sa iyo, Camp Gilmore. At kami nag-enjoy sa last 3 days namin dito. Bye-bye, Camp Gilmore! Ang buhay natin ay parang ilog. Oops! Teka, hindi pa ending May dadaanan pa tayo. Tumigil muna pala kami dito sa may Victoria, Laguna. Kasi sikat dito yung bilihan ng itlog na pula, itlog na maalat. Tapos mga itik na kinulog. Ang itik na kinulog dito ay 240. Magkano nga yung itlog na maalat? 15 per piece. 15 pesos per piece. Kaya napadaan dito. Okay lang na yun, sali ka sa vlog. Ay dito kayo doon. Anong pangalan ninyong tindahan? Ha? Will? Will? Swing? Ayun, basta itong tindahan ito ay katapat ng Alphamart dito sa bayan ng Victoria. Ayun. Pagka kayo papuntang Calamba, bago kayo dumating ng 7-Eleven, nandito nakangaliwa ito. Na kayo bumili. Ang buhay natin ay parang ilog. Dahan-dahan tayo inaanod sa agos. Minsan tahimik, minsan naman ay bumibilis at nagiging maligalig ang lagaslas nito. Ngunit kahit magsanga-sanga pa ang ilog ng ating buhay, ay dapat masigpitan natin ang kapit at magpatuloy sa pagpapaanod. Dahil malay mo, ay matagpuan mo ang paraiso sa dulo ng ilog na to. Kaya kabayan, kaya mo yan! Hanggang sa susunod na episode,
Paalam! You have to disconnect to reconnect. Yan ang sabi sa akin ng kaibigan kong doktor noong ako'y nagtatrabaho pa sa Saudi. Perfect na lunas sa kalungkutan na nararamdaman mo ngayon. Halina't samahan niyo kami ng aking asawa at ng aming mga kaibigan na tuklasin ang ganda ng Cavite, Laguna para sabay-sabay tayo mag-reconnect sa pamamagitan ng ganda ng kalikasan. Kaya't ano pang hinihintay natin? Simulan natin to! Magse-set up na kami mga campers ko, no? You need help? You don't need help, I know. When I'm falling down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Yeah, it feels like I'm on cloud nine. Morning sa inyo mga kabayan nurses, at ngayon nga ay nagpe-prepare kami ni Mrs. kasi pupunta kami ngayon sa isang lugar sa Cavinti. Mamaya ay malalaman nyo kung nasaan yun. At isi-share ko rin sa inyo ang mga maranasan namin sa biyahe. Kasama na rin syempre yung mga gagastusin namin. Ngayon nga ay pagkakataon namin ni Mrs. na makapag-unwind, makapag-relax at makapag-banding na rin. Iba kasi yung nagagawa ng isang lugar. Dito man sa bahay, okay naman ang aming banding. Pero mas maganda na rin yung may matuklasan kaming isang lugar na peaceful at kakaiba, kumbaga. Maiba man lang yung aming surrounding kasi 1 month na rin ako dito. Dito lang naman kami lagi sa bahay. Ngayon nga pala ay bandang 6:00 na ng umaga at nagpe-prepare na rin kami. Malapit na rin kaming umalis. Kasama pala namin ang aming mga kaibigan. Punong-puno. Nagreklamo si Mrs. punong-puno daw eh. Di bali, at least nadala namin yung mga dapat naming dalhin. Actually, may mga naiwan pa nga kami. Ay, yaan mo na. Yung akin naman mga alaga ay biniling ko rin sa tatay ko. Para naman meron silang makain mamaya. Iniwanan ko naman sila ngayon ng sobrang daming pagkain tsaka tubig. Enough yan hanggang bukas na umaga. Pero mamayang gabi naman ay pupunta dito ang tatay ko para mag-refill ng kanilang mga inumin tsaka pagkain. So paano? Diyan muna kayo at alis muna kami. Bye-bye! Yeah. Bye-bye, Lulu! Bye-bye! At kabayan niyo po kami. Patsanhan! Paglampas nyo ng simbahan ng Pagsanhan ay madadaanan nyo ang isa sa pinakasinik na kalsada sa Southern Tagalog, ang Pagsanhan Cavinti Road. Ito ang kalsada na nagturugtong sa bayan ng Pagsanhan at Cavinti. Dito mo makikita ang mga matatarik at palikulikong daan na dinarayo ng mga mahihilig magmotor at magbisikleta. May view din ito ng kabundukan at Pagsanhan River. Isang perfect spot para sa nature trip at road adventure sa puso ng Laguna. Tumigil nga pala kami sandali at dahil nga November 1 ngayon ay may kabawalaghan na naranasan si Kuya Bilar sa daan. Paro-paro. Lumilipad sa amin kanina doon. Sabi ko, baka ito ano natin, pamilya natin ah. Huwag ka namang manakot bro at ang aga pa eh. May nadaan na kami barbecue. Bukuhan. Banana cue. Ba, ayos Purong-puro Sadya namang pagkasarap ng buko nila dito. Tingnan nyo nga si Mrs. si Motsarap. Walang kutsara. Banana cue kayo dyan! Sa ating expert motorcycle. Nakata ko na si Kuya Bilar kanina. Inip na nasa likod ko eh. Ayaw nga pala. Pepo?
Abangan niyo yung YouTube channel ni Kevilar, ang biyahe ni Pepot. Abangan niyo yun. Kayo nga pala ay nagagawi dito, pupunta kayong Kabinti, ay dumaan na kayo dito sa sarap eh, puro-puro. Ito ka kay Boss Reynald. Dito kayo tumigil. Masarap ang buko dito. Buko fresh, yan. After nga ng ilang minuto ay nagpatuloy na kami sa aming biyahe papuntang Kabinti. At pagdating nga namin sa town proper ng Kabinti, Person, municipal ordinance. sige ha. Apat ho kami. Okay po, 200 po. Meron pala ditong bayad na 50 pesos environmental fee. Kung pupunta kayo dito, maganda na kayo ng 50 pesos each per box. Tayo na, hanap tayong palengke. Maliit na bagay ito para ma-maintain naman ng municipality ng Kabinti ang kagandahan ng kanilang bayan. Habang naghahanap kami ng palengke, ay nakita namin ang simbahang ito. Tayo sa simbahan ng Kabinti. Sa gitna ng bayan ng Kabinti, nakatayo ang makasaysayang Transfiguration of Our Lord Parish. Kilala rin bilang simbahan ni Amang Badong. Nagsimula ang lahat noong 1606 nang matagpuan ang imahe ng El Salvador del Mundo sa ilalim ng isang punong binayoyo. Taong 1619, naging ganap na parokya ang Kabinti at itinayo ang unang batong simbahan noong 1621. Ilang beses itong nasira ng lindol at kaguluhan. Ngunit paulit-ulit ding itinayo ng mga taga-Kabinti bilang simbolo ng kanilang pananampalataya. Hanggang ngayon, tuwing Agosto 6, buhay na buhay ang pista ng Amang Badong, paalala ng tibay at pananampalatayang di matinag. Pagdating niyo pala ng simbahan ng Kabinti, kaliwa kayo para makikita niyo tong palengke. Ito ba? Saka yung sili. Ilan? Bili kang anim. Alam mo, matatakaw yung kakain eh. Manok o baboy? Masarap ang manok. Masarap ano yun yan, lutuin mo baboy. Madali lang. Kalahating manok, kalahating baboy. Pagkatapos nga ng aming pamalengke ng aming mga kakainin, ay namin na kami tulak sa aming paglalakbay. Balik! We both get there our own way. Ang This a land and apple tree. How different two souls can be. Pala. Dito, maliit lang pala ang sign. Nakalampas nga pala kami kasi medyo maliit yung sign nung kakananan namin. All goods naman kasi nakita ko naman agad Lampas kami. Ay pala, maliit lang yung kanilang maliit lang yung kanilang sign. Pero pagka lampas nyo ng kurba, abangan nyo na kagad sa kanan pag manggagaling kayong bayan ng Kabinti. Single lane lang pala to. So magdahan-dahan kayo kasi baka meron kayong mga kasalubong. Nakita ko sa mapa at sa Facebook ay doon sila sa dulo. Kalipas nga ng siguro mga 50 meters galing sa highway ay meron na to rough road na. Pero kayang-kaya naman to ng mga sedan. Yung tuk-tuk lang kung may hirapan kasi kaya to. Kaya, oo. Kaya to ng mga tuk-tuk. Papasok pa lang, relax ka na. Ayun lang. Itong gitna ay damo. Parang elevated ata ito. Tingnan mo natin to, saan dadaan. Dito tayo sa kaliwa. Matigas itong kanan. Yeah, salamat to. Salamat to. Yung. Bahala pero matigas. Kaya. Buti na lang, meron tayong nadaanan na sabi sa atin na kaya.
Ayos, napakinabangan ang dual sport tires ng ADB. Sisiw. Sarap ng shock ng ADB. Hindi ka mabibitin sa mga gantong danan. Pare, isa pa uling sanaw. Yun, kapit na kapit. Oo, sulit. Adventure. Dulo lang pala. Ba't ko yun nakapo? Kasi may binili kaming tubig. Isang doon. At nahulog na nga ang motor natin Nag-shoot ako sa gitna. Buti lang hindi ako natumba. Naka-traction control pala ako. Naka-traction control pala ako. Naka-traction control. Ha? Oo. Yun. At ilang sandali na lang nga ay bumungad sa amin ang ganda ng campsite na to. Ang Katmon Camping Site. Wow. Ang ganda. Ang Katmon Camping Site ay matatagpuan sa Barangay Inaoawan, Cavinti, Laguna. At marami activities ang pwedeng gawin dito. Para sa aming newbie campers ay pinili namin itong lugar na to para mabinyagan kami sa mundo ng pagkakamping. 500 pesos pala ang bayad namin per head sa tent pitching at 500 naman sa kubo na backup namin kung sakaling mag-iba ang aming tent. Doon ata sa atin yung tent. Yung sa kubo number 10, sir. Apo. Doon na lang, sir, yung motor niyo sa baba para mas malapit po sa parking. Shoutout nga pala kay brother na hindi na natin nakuha ang pangalan. Ang galing niya mag-assist at talagang feel na feel mo na welcome ka dito sa Katmon. Oh. Oh, sulit. Ganda dito. Sulit na sulit yung biyahe nyo kasi taga-probinsya din naman ako. Taga rito lang din ako sa Batangas. Pero iba talaga yung feel ng merong body of water sa harap nyo. Agad na nga rin naming in-unload ang aming mga gamit para makapag-set up na kami ng tent. Mga gamit namin, puro Shopee lang po. Ilalagay ko pala yung link sa ilalim sa description kung gusto nyo. Maliliit lang to sakto lang na pang-motor. Magse-set up na kami mga campers ko, no? Hindi ko alam kung canopy muna mainit naman. Ebelan, mag-ano muna ako? Magte-tent muna? Para matansya ko. Ako lang Di ba yung mga yan, no? Tanong na tanong. Tanong mo ako yung Ha? tanongin mo. You need help? You don't need help, I know. Sila ko yung bilang. Canopy muna. Kami tent. Kasi yun daw unang matatapos. Siyang tatagay ng dalawa mamaya. Yan. Oh. Sa wakas ay natapos na ang aming pagsiset up. First time namin mag-set up ng ganito, ang lakas pa ng hangin. Ito yung amin. Ayan. Sa lubong yung canopy ko sa hangin, kaso mas prioritize ko yung view. Ano na, newbie mistakes. Ito naman yung kala Kuya Pilar. Ayan.
Meron ditong mini pier. Puntahan natin. Ngayon lang uli ako nakaramdam na kapayapaan sa aking isipan, sa aking puso. Sa ilang taon ko kasi sa nursing, nagkaroon ako ng anxiety na parang bawat galaw ko ay inaabangan ko ba ang sarili kong magkamali. Kaya kung ako'y magtatrabaho, double check ko, triple check, minsan pa 4 times. Kasi parang nagkaroon ako ng anxiety na baka magkamali ako. Takot ako magkamali. Lagi akong on the edge. Hindi ako maka-relax pa sa duty. Naapektuhan yung aking kasamahan din. Naging perfectionist din kasi ako. Though meron siyang mga advantages na naiwasan mo yung pagkakamali, lalong-lalo na kasi sa abroad. Ang hirap magkamali doon. Hindi natin teka muna, tinatawag ako ng aking asawa. Anyway, hindi pwede tayong magkamali sa abroad. Teka, doon muna ako. Tawag ako ng asawa ko. Itong bagong anxiety. Ayun eh. Ikaw mo kami nagluluto dito. Ito na ang... Ano ngayon yung pinapanood natin? Ang Korean novela? Bon appetit. Bon Your appetit. Majesty. Sino ang Joseon Kingdom? Tsaka Ming Kingdom. You know? Ating grill master. Si Kim Boy Loco. Let's go! Yo! Kain na! Dito na rin mo yung unan. Gaganyan mo lang. Pantanggal inip sa camping. Yari. Sa campsite, wala ka namang gagawin, kundi mag-relax, enjoy mo lang katahimikan, at namnamin ang sarap ng bawat minutong lumilipas. Kapag tumatanda ka na, ang madalas mong naririnig sa sarili mo ay ang bilis naman ng oras. Pati ako, yan din ang reklamo ko ngayon. Ha! Alas 12 na pala. Yan ang lagi mong maririnig sa akin pag nasa bahay ako. Kung gusto mong pabagali ng oras, mag-camping ka. Simpleng tambay, simpleng muni-muni, kasama ang mahal mo sa buhay. Ay, ang sarap. Para mong pinindot ang isang malaking reset button. Yan ang makukuha mo sa camping. Diyan na kayo nalimutan na ha. Sayang yung kanina. At napasarap ang aming kwentuhan eh. Ay hindi na rin namin namalayan at madilim na. Hindi ko na rin nakunan yung sunset. Dito pala sa Katmon, kung kayo mapupunta rito at pinaproblema nyo yung tent. Halimbawa, hindi kayo confident sa tent nyo. Meron namang kubo na mairentahan. Ang bayad namin dito ay 500. Pwede kayo mismo ditong magtayo ng tent kung ayaw nyo doon sa lapag. Gaya ng mga nakikita namin dito, mga kasabay namin mga campers. Ay teka muna, ako'y magsiset up lang ng aming ilaw. At si Mrs. Endo nagbubunga madilim daw. Ito nga pala, nabili ko sa Shopee. Yan, flashlight siya, tapos pwede mo magigawing lamp. Yan.
Lika mo na. Tapos nagiging, pag pinatay mo siya, may glow in the dark para makita mo na nandun pa rin siya. Where did it go? The warmth and the smoke when we were standing in the parking lot. Your mother used to swear a lot. I got gum in my head, a crowd in my head, but you helped me filling in the blanks. I knew just where your mind was at. Lamig dito. Kakaiba yung lamig niya. Parang may halong lagkit in a good way. Kasi may hamog pala, may hamog. Ganun pala yung ibig sabihin. Maririnig mo rin ngayon yung mga motor ng mga nangangawil kanina kasi ang daming mga nangangawil dyan kanina umaga. At nakakatuwa dito sa Kaliraya Lake, dito, at least dito sa parting to, mga campsite, wala kang makikita mga fish cage. Hindi ko naman alam kung ano yung bad at good effect nun sa tubig dito sa Kaliraya Lake. Yun yung unang napansin namin, wala siyang mga fish cage. Kasi para sa aming mga taga Tanawan, yung Taal Lake kasi, ang dami doon mga fish cage. Matanaw nyo naman yun pagka nagtagaytay kayo, ang dami nyo makikita. Yun, kami nga pala ngayon nagsasaing. At kanina ay napasarap ng kwento sa isa ding camper dito. Hindi nga namin nakuha ang pangalan. Hindi natin nakuha ang pangalan, no? Hindi na nga pagpakilala. Ayun. Kabila din nga pala ng kadiliman ng paligid ay may rinig natin yung mga kwentuhan ng mga ibang campers, yung lagaslas ng tubig sa dalampasigan, yung hangin habang umaampas sa mga dahon ng mga punong nakapaligid sa atin, ay isa yun sa mga nagpaparelax at kumbaga nagpapabalik sa atin nung tayo mga bata pa, lalo na sa kagaya ko na ako'y laki sa probinsya, ay talagang napapabalik ako sa aking feeling na parang nostalgic kumbaga. Ganito kasi sa amin na sa Mindoro nun. Doon kasi ako lumaki na sa Mindoro, kaya pagka gumabi na ay tahimik na. Wala nang dumadaang sasakyan sa kalsada. Yung mga bata umuwi na sa kanya-kanyang mga bahay. Nakaupo na sa aming terrace. Ganito ang aming maririnig. Kasi nung una nun ay wala pa kaming TV. Lately lang kami nagka-TV noon. Yun, doon kami sa labas, kwentuhan. Ganito, malamig. Malamig yung simoy ng hangin. May rinig mo yung mga boses din ng mga kapitbahay mo na nagtatawa, nagkikwentuhan sila pamilya. Dito nga pala ay nagkikidlatan ngayon. Tilang sandali nga ay nagkakwentuhan kami ni Kuya Bilar. Yung mga buwan na ganito, ito masarap mag-camping hanggang buwan ng February, March. Kasi March, malamig last na na. yun. Malamig na. Oo, malamig. Nung kami, February, nung kami sa Tanay, kaya sobrang lamig, parang nasa Bagyo. May talagang kajakit na ako Nakagat pa rin, natagos pa rin. Tagos pa rin. Ang amin nga palang hapunan ay yung aming tanghalian. Ininit ko na lang, sayang ang dami pang natira. Tayo na't kumain. Tayo na. Yo. Ako'y sa labat muna at baka atakihin ng gout. Sa akin na yan. Ito muna ang aking babarikin. Sa labat. Kumain tayo. Ano bang brand nito? Ludis, baka naman. Sa labat, ang sarap na sa labat nyo Ito na kami sa loob ng tent at pagod na rin. Bukas ulit at kami pala ay tutulog na. Good morning mga kabayan nurses. Ngayon ang second day namin dito sa Katmon. Kay gising ko lang
5:05 na ng umaga. Hindi ko alam kung anong sunrise ngayon eh, pero mas minabuti ko gumising para maabutan ko. Sayang din. Sana ay magandang panahon ngayon. Isang mabagal na umaga, yung tipong wala ni isang bakas ng pagmamadali. Yan ang inaasam nating lahat. Yung tipong nanamnamin mo ang bawat sandali na simula ng ating araw. Mukhang mayayari tayo. May narinig akong uwak na naman. Papalipad sana ako ng drone eh. Kapon kasi nagpalipad ako ng drone. Biglang inatake ng uwak yung drone. Takot ko eh. Munti ko pang maibangga sa puno yung drone. Eh, hindi pa naman tayo kumikita sa YouTube eh. Malalagasan na kagad ng isang gamit na pang film. Kaya ngayon parang kinakabahan ako na magpalipad. May narinig ang wak wak. Yun ayun. Putik, doon pala yung tambayan nila. Ayun, dami. Daming uwak ko. Dami nila yun, nagkalat na. Nagiwahiwalay sila, maghahunting na siguro yung mga yan. Morning. Kamusta naman ang tulog mo? Sakat mo? Sarap ng tulog ko. Kamusta yung morning utot ko kanina? Baho. Pagbukas ko ng... Nag-iwan pa ng utot eh. Pagbukas ko ng Kainawan pintuan na. bigla ko napautot. Lalabas ka na lang mag-utot ko. Morning, Kevlar. Morning. Mga. Pagkatapos nga namin magagahan, magkape at magkwentuhan, ay pinatila na namin ang ulan dahil mahirap mag-pack up ng basa yung tent at mga ngamoy. Tayo ngayon ay mag-iimpake na. Bye-bye, cut mo. At ilang sandali nga lang ay nadaanan namin ang Bumbungan Eco Park. Sa puso ng Cavinti, Laguna, matatagpuan ang Bumbungan Eco Park, isang likas na yaman na binuo sa kahabaan ng Bumbungan River. Dito dumadaloy ang tubig mula sa Pagsanhan Falls, kaya kilala rin ito bilang upper stream ng sikat na talon. Dating simpleng ilog lamang to, ngunit kalaunan ay ginawang eco park ng lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kalinisan ng ilog at ma-enjoy ng mga bisita ang lamig ng tubig at ganda ng tanawin. Pagkagaling nga namin ng Bumbungan Falls ay tumulok na kami papuntang Louisiana kasi may dadaanan daw kaming grotto doon. Pero on the way doon sa grotto ay inabot na kami ng gutom. Nag-stop over muna kami dito. Nakakain ng bibingka. Saan? Oo nga. Ito ang dinadayo dito sa Cavinti. Bibingka. Bibingka ni Nanay Doris. Original. Original bibingka. Anong kalsada to, Kebelar? Kabinti. Kabinti. Cavinti Road? Last ng barrio po na Cavinti to Lucba. Cavinti to Louisiana Road. Nanganganan itong stall na to. Nanay Doris Original Bibingka. Kaya kung kayo magagawi dito, huwag niyong kakalimutang dumaan dito. Napakasarap ng bibingka dito. Magkano ang inyong bibingka? 35, tatlawan. Ano nga ang pangalan niyo? Rochelle po. Rochelle. 35 isa, tapos Tatlo 100. Nakakala ko nga Sarap nito, talagang lasang-lasa mo yung buko. Andy, buko juice. Andy, dyan, didiskartehan mo lang sa subo. Yo.
Parang is tubig. Masarap na bibingka. Nakainom ka pa ng Anli Buko juice. Habang kami nagkikwentuhan ni Kuya Velar, ay may napadaan na naplatan. Buti na lang at dala ko yung Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2. Ang link nga pala nito ay nasa description down below. Pag kayo ay bumili gamit ng link na to ay magkakaroon ako ng kaunting komisyon na malaking tulong sa aking channel, lalo na hindi pa ito monetized. Kaya kung gusto mo ng air compressor na portable ay click nyo lang yung link dyan sa description. Salamat! Pagtapos namin magbibingka ay pumunta kami sa Via Rosary Grotto, isang tahimik na dambana na madalas puntahan ng mga deboto at nature lovers. Kami hirap na hirap magpicture at napakalapit kasi nung platform doon sa sa imahe ni Virgin Mary. Butin lang at meron tayong mga kasamahan dito na nagpresentang picturean kami at in exchange ay sila din naman ay pipicturean namin. Di maayos ang aming picture. Kung kayo ay nanonood, hindi ko nakuha inyong mga pangalan, ay hello sa inyo, God bless, at thank you sa pagpicture sa amin. Mag-comment na lang kayo pagka nakita nyo tong video na to. Kapayapaan. Yan ang hangad nating lahat. Nasa sayo na siguro kung paano matagpuan to. Sa mundo ng nursing, halo-halong drama ng buhay ang naranasan ko. At palagay ko, alam ko na ang lunas doon. Kaya kabayan, kaya mo yan! Hanggang sa susunod na episode, paalam! May kanya-kanya tayong paraan upang hanapin ang niyanais nating ligaya. Yung iba, inaabot ng buong buhay nila sa paghahabol ng saya na di nila makita-kita. Pero sa aming mag-asawa, unti-unti naming natagpuan ito sa mundo ng pagkakamping. Kaya't samahan nyo kami sa isa na namang motocamping adventure episode at magtungo tayo sa home of the calm waters of Batangas, White Sand Beach ng bayan ng Calatagan. Kahit ano pang hinihintay natin, simulan natin to! I'm falling down and I don't know how I do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Yeah, it feels like I'm on cloud nine. Morning mga kabayang nurses. At ngayon ay Sabado at may plano tayong puntahan ngayon kasama uli natin si Mrs. Isang bayan to sa Batangas at sa tabi ng dagat. Alam niyo na ako siguro kung saan yun. Anyway, ngayon pala ay nagpe-prepare tayo. Kagabi kasi ako ay pagod na pagod kaya hindi na ako nakapag-prepare. Magkakarga lang naman tayo ng mga gamit sa bag. Tayo nga pala ay medyo natuto sa ating pag-iimpake last time na masyadong mabigat yung dala namin at nahirapan ako mag-drive ng motor. Sobrang bigat ng likod ko. Ngayon ay titingnan natin kung magawa na natin yun ng paraan. Pero tingin ko ganun pa rin kasi yun pa rin yung aming mga dadalhin eh. Ito, meron tayo ditong organizer ng lutuan. Yung ibang ilaw ko dito ko na rin nilagay kasi wala akong light organizer. Pala'y nabili ko sa Shopee. Kung gusto nyong may ganito din kayo ay tingnan nyo na lang sa pinned comments. Tapos ito yung aking ground sheet, yung aking altitude outdoor na tent. Ito napakaganda nito. Hindi magsisisi. May kamahalan siya pero solid yung quality niya. Kung gusto nyo rin pala ito, nasa pinned comment din yung link. Ito yung aking tarp at poles. Ito yung kapote namin ni Mrs. dalawa. Gloves, ewan ko kung suotin ko kasi hindi pa ako sanay. Subukan natin yung aking tire inflator, yung mga pampasak ko pag naplatan, huwag naman sana. Yung aking reflectorized straps para ipapatong ko sa aking suot. Yung aking Moto Wolf, nasa saddle bags, soft saddle bags. Diyan natin ilalagay yung mga tents, yung mga pwedeng mabasa. Ay, hindi, waterproof pala to. Yung mga hindi pala pwedeng mabasa.
Dito na rin yung aking mga upuan, yung ibang damit, yung ating isang tripod pa. At ito, wala pa yung bigas. Sa cable ties. Yung akin nga palang aking tawag dito, tali, paracord, naubos ng bagyo. Pinantali-tali ko sa mga tolda. Pero tingnan ko kung may marirecycle pa ako doon. Mas maganda din yung may taling dala eh. Napakatibay nun. Nung ako'y nasa Saudi pa, doon ko pa yung binila sa Amazon. Pero meron din nun dito sa Shopee, sa TikTok, mga ganun. Parehong quality lang palagay ko, pero hindi ko pa nakikita eh. Pero yung isa lang, paracord din naman yun. Hindi ko lang alam ha. Siya tayo munang mag-prepare. Pero pala ako nabili sa Shopee. Ito. Survival knife / all-around knife. Kitchen knife para sa akin. Mabigat siya. Tsaka tingnan nyo. Ang kapal nung spine nung kutsilyong to. Hindi ko lang alam kung tatagal to. Pero tingin ko okay to eh. Hindi ko din sure kung may heat treatment. Kasi hindi ko pa rin siya napapang-chop ng kahoy na panggatong. Alam niyo yun yung igaganyan niyo sa kahoy tapos tutok-tokin niyo dito. Hindi pa. Pero nagamit ko na siya dito pantaga-taga dyan sa mga patay na sanga ng aking mga halaman. Gusto kong pasalamatan yung mga nanood ng ating previous videos. Lalo na yung final exit video. Napakaraming nanood, 15,000, nagulat din kami ni Mrs. At nung nakaraan na nagpunta kaming Cavinti, kung hindi nyo pa napapanood ay lalagay ko lang dito yung link. Yun yung first ever camping namin, kasama namin mga kaibigan namin. Dumaan nga pala kami sa gasolinahang ito kasi mura lang gas dito. 51 pesos lang ay may 1 litro ka ng unleaded gasoline. Bilhin muna kami ngayon sa grocery. Ha? Ay. Oo nga pala. Before you, there was no sun. The light came only from the moon. Before you, I had no fun. The silence echoed in my room. Tapos na kami ngayon malengke, mag-grocery at kami pupunta na ngayon sa aming pupuntahan. O sige na, sama na kayo sa amin. Sa Malparo! Napaligo sa Lipa, tawag nga doon? Yung mga bypass road. Ang Lipa Bypass Road o Manila Batangas Bypass Road ay isang mahalagang alternatibong ruta na itinayo ng DPWH para mabawasan ang trapiko sa Jose P. Laurel Highway. May haba itong humigit kumulang 5.39 kilometro sa unang seksyon. Ito ay tumutulong sa mas mabilis na biyahe para sa mga motorista mula Lipa City papunta sa Star Tollway at iba pang bahagi ng Batangas. Bukod doon, inaasahan itong mag-boost sa kalakalan at kaligtasan ng kalsada dahil mas maayos at mas maaliwalas ang daloy na sasakyan. At pagtapos nga naming baybayin ang Manila-Batangas Bypass Road at lampasan ang bayan ng Lipa at Cuenca, ay may nadaanan kaming natitinda ng buko juice sa tabi ng daan. Kaya naisipan na muna naming magpalamig at ipahinga ang aming kwet. Hindi pa kasi kami sanay na mag-asawa, magbiyahe ng matagalan. UB adventurist, kumbaga. Tumigil muna kami dito at biglang nauhaw. Basta taktakin mo, yan. Yan! Pagtapos nga namin magbuko ay nadaanan namin ang isang bayan na dinadayo dito sa Batangas, ang bayan ng Taal. Sa
harap ng bayan ng Taal, nakatayo ang isang simbahan na hindi lang gusali, kundi isang buhay na saksi ng kasaysayan. Ito ang Taal Church o Basilica of St. Martin de Tours, ang pinakamalaking Catholic Church sa buong Asya. Unang itinayo noong 1575, nasira ng pagputok ng Bulkang Taal at muling itinayong mas malaki at mas matatag noong 1856. Hanggang ngayon, nananatili itong bantayog ng pananampalataya at arkitekturang kilala sa napakalawak na fasad, malalaking haligi at tunog ng kampanang bumabalot sa buong bayan. Isang lugar na hindi lang dinarayo, kundi hinahangaan. Ito ang Taal Church, simbahan ng lakas, pananampalataya at hindi matitinag na kasaysayan. Agad na rin kaming nagpatuloy sa aming paglalakbay. At pagkatapos naming maipit sa traffic sa Lemery, kumain sa KFC at mamangha sa mga tanawin sa Balibago-Balayan Highway, ay narating na namin ang bayan ng Kalatagan. Nang marating namin ang pamilihang bayan ng Kalatagan, ay agad kaming sinalubong ng pangaharana ni tatay. Hindi na rin namin nakuha ang kanyang pangalan. Pero kung sakaling mapadaan kayo at inyo siyang makikita, ay kung maaari ay maabutan nyo naman siya ng kaunting aginaldo. Lalo na't nalapit na ang Kapaskuhan. Galing ni tatay, ano pangalan niya tayo? Ay siya, yung pala, pag kayo pupunta dito, ay maganda kayo ng 30 pesos per head para ecological fee. May ibibigay sa inyo stub, tapos papakita nyo dun sa resort na pupuntahan nyo para hindi na kayo dun singilin ng ecological Shout fee. out sa inyong mga kawani ng Barangay Santa Ana, Kalatagan, Batangas. Salamat sa inyong effort na pagbabantay at paglilinis ng inyong napakagandang bayan. Opo. Dito po ang wristband para for security purposes. Para lang nandito. Yes po, na nakabook po kayo sa Edna's Beach and Campsite. Sir, bali 1,260. Magkano po? 1,260. 1,260. Bali po magkano po ang rate per head po for moto camping? 200. 200. Tapos yung tent po, 300 ang rate. Tapos 380 per head. 380 per head. Kung nag-extend ka mo. Andito na ho kami ngayon sa Edna's at kasama namin si Sir Arman po. Sir Arman. Yan. Si Sir Arman yung magpapakita sa amin ng lugar nila kasi kadarating lang din namin. Titingin kami ng site kung saan kami magtatayo ng tent. Medyo marami ding tao ngayon kaya hinayaan ko lang ang boses ko. Weekend. Pag Saturday, Sunday po, ano, maraming Yes tao. Ito kasi sir, day tour lang. Ito ha. Oh, day tour. Yung pong tulong yun, day tour din. Saan tayo pipisto? Wala dito. Dito. Itong spot na napili namin ay sarado pa dahil naglilinis pa sila sa aftermath ng nagdaang bagyo. Pero salamat sa management ng Edna's at napagbigyan kami dito magtayo ng tent. Napakababait ng staff dito at lagi may nag-iikot na staff at security. Kaya safe na safe ang mga gamit nyo. Dito, no? Walang langgam? Ha? May mga langgam. Walang langgam dyan. Wala ka nakikita ng langgam? Mamaya matayuan namin, puro langgam eh. Walang langgam dyan. Ba, paano mo nasabi, malabo mata mo, bulag ka. Si Mrs. kasi, ayaw mo niya magsalamin. Gusto lang niya lagi naka-shades. Ayaw niyang suotin yung prescription glasses niya. Sa haba ng aming biyahe ni Mrs. ay talagang sulit itong lugar na to. Hindi siya malinsangan. Actually, mahangin nga ngayon eh. Malamig dito. Nakakatulong din siguro itong mga puno sa likuran namin. Sulit yung sakit ng Nang, balakang. sakit daw singit niya. Balakang! Sige na, magse-set up muna kami. Bote. Nga pala, sa aming napwestuhan ay walang saksakan. Kailangan lang daw mag-rent ng 250 per day. Para siguro sa extension, tingnan natin mamaya kung paano nila gagawin yun. Nilipat ko nga pala yung motor ko dito sa kabila. Kasi may bagong guest na dumating dun sa una nating napwestuhan. Ay siya, maganda nga yun. Marami kami dito. Marami din makikilala at hindi nakakainip yung aming camping ngayon.
Pag sinama mo ang iyong asawa sa pagka-camping, ay mas makikilala mo pala siya. Malalaman nyo ang hangganan ng pasensya, kanya-kanyang kahinaan, at strengths ng bawat isa. Sa simpleng pagtatayo ng tent, ay mas uusbong ang inyong pagsasama. Parang naging therapy session to sa amin. Nalaman namin na mas napapadali ang kahit anong mahirap basta nagtutulungan. Ako post na. Sa bagal nga namin mag-set up, ay inabot na kami ng ulan. Kaya pinatago ko muna si Missy sa tent. Habang Pagbubuksan nagtatayo mo ko, yan, ano? tarp namin. Pagbubuksan mo, umihinto siya. Naulan! Oh, pasok ka na, Bislo. Nagbibiro sa amin ng panahon. Paano kung ba makukunan yung sunset nito? Naulan. Nung tumila ang ulan, ay lumabas na si Commander at hindi niya na matiis ang kabobohan ko sa pagtatayo ng tarp. At kasabay nga ng pagtuyo ng magkasamang pawis at ulan sa aking likuran ay siyang pagpapakita sa amin ng ganda ng dapit hapon sa Kalatagan. Pagpapaalam ng lumipas na araw at pagpapahiwatig na oras na ng pahinga. Is there something left for us to say? Over and over we try. Is it too late just to the ground? I'm not gonna go another round. Who can love in the light of fire? Among these trenches and barbed wire. Inabot na tayo ng dilim kasi hinabol ko yung sunrise? Sunset. Kailangan ko makuna ng drone para sa inyo. Ganda na sunset dito. Isipin mo, pupunta kayo dito, pagod. Tapos pagdating nyo, ang sarap ng hangin, ng aliwalas. Tsaka hindi siya masyadong yung wave. Hindi siya ma-wave, nga. Hindi siya wavy. Wavy. Ito nga pala uli yung aming biniling ilaw sa Shopee. Yung link pala nito, ilalagay ko lang sa pin comments. Nauuntog na pala ako sa mga kahoy. Ang galing ng cameraman natin, nauuntog na. Ayan o. Sabi, pakita mo yung kahoy. Shout out kay Idol. Ano nga yung pangalan? Direk Chino. Baka naman yung hamok mo. Kaya sabi ni Mrs. yung baka naman yung hamok mo. Direk Gino, Hindi, sold out Idol. na daw eh. Nakita ko yung vlog mo kahapon nata, Direk Gino eh. Ikaw lang talaga yung gusto kong ano. Na sold out, congrats nga pala. Baka naman, pag sunod na batch. Ano nga pag nanonood ka ng ano, pag moto camping, lipat mo kay Direk Gino. Ito din pala yung nabili nating lamesa sa Shopee na naman. Lahat Shopee. Meron din pala ditong tindahan. At kung tinatamad kayo magluto, pwede kayo magpaluto. Tsaka meron na rin ditong mga meals na ready to eat na. Nalulutuin din nila. Andiyan, ilalagay ko na lang dito yung mga presyo at kung ano yung mga available na drinks tsaka mga food. May sari-sari store din sila dito na ang pagkakalam ko ay meron ng butane tsaka mga basic needs na kakailangan ninyo sa pagluluto. Pala yung kanilang tindahan dito. Kung may mga kailangan kayo. Hanggang anong oras po kayo bukas? Mga 7 or 8. Depende sir pag ano, pag-a-announce ko kami pag nagsara. Oo. So ito yung mga mabibili nyo dito. Ano nga ang pangalan nyo? Rosalie ho. Ma'am Rosalie. May tubig ko kayong tinda? Meron na.
Yung... Ay, ito pala. Ay, yung sa galon. Oo, oh, pala. Magkano isang ito? 260 po, sir. The process lang yung 260 ang tubig. Ah, pagka na ibalik ko. Ibabalik ko 200. para refine na yung 200. Sige. Dito tayo ngayon sa loob ng tent at naghihintay tayo ng maluto ang ating sinaing. Nalimutan din namin yung pangharang. Yung Enjoy My Life ni Pobman. Alam niyo yun kung sino man nakakapanood. Ayan, buti lang at hindi ngayon masyadong mahangin. At yung aming apoy ay steady lang. Hindi siya nililipad ng hangin. Yan, si Mrs. ang tagabantay ng aming sinaing. Kasi tayo. Kami dito ay pa-relax lang. Saktong kwentuhan, chismisan, yung unwind, pahinga. Ay napakatahimik naman kasi dito sa Ednas. Kaya kayo talaga ay marirelax. Maririnig nyo lang yung lagaslas ng... Wala nga lagaslas ng tubig kasi may breakwater ata doon sa dulo eh. Kaya walang alon dito. Hindi siya maalon. Tapos parang hanggang alak-alakan lang yung tubig kanina dyan. Kasi low tide. Siguro sa umaga mag-high tide yan. Tingnan lang natin. Ang amin palang hapunan ngayon ay pritong gempo. Actually ito ay nakamarinade na. Binili namin kanina sa grocery. Eh tinamad na mag-ihaw. Eh di piprito na lang. Ulit na dating. Kasi umalis kami kanina sa bahay ay... Sabihin mo kung bakit. Sabihin mo kung bakit. Oo nga. Umalis kami kaninang sa bahay. Mga alas 10 na ata. Kasi simula pa kahapon ng umaga, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ang gusto kasi ni Mrs. sa bundok. Gusto mo naman dagat. Gusto ko naman dagat kasi nga, ang dahilan ko naman kaya ayaw ko ng bundok, katatapos lang ng bagyo. Natakot ako sa landslide. Kaya gusto ko munang sa dagat muna. Kaya yun, sa hulit-huli lang din naman kasi akong naghahawak ng manibela, di ako nanalo. O ay siya, tayo kumain na. Hey, you're good at making me lose my mind, but I always come around, don't I? Papakita ko nga pala sa inyo yung CR nandito. Malapit lang to, katapat lang ng aming campsite. Itong side na to ay sarado, nakalock. Shower meal. Ito lang ang bukas. Mga pambabae lang to. 1, 2, 3, 4. Ito naman yung loob. Hindi mabuhangin may shower. Ito naman yung CR. Apat din na rin. 1, 2, 3. Yan. Meron din mga timba, abo. Siya paano tutulog na rin kami at sana ay maabutan natin yung sunrise bukas. Magising tayo. O, dyan na muna kayo. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you.
Buti na lang nakapagpalipad tayo kaagad ng drone. At dumayo na naman, may uwak na naman. Wak, wak, may gano'n na naman dito. Pero palagay ko hindi dito yan nakalungga. Malayo yan, dumayo lang yan dito, naghahunting. Hindi lagi. Kasi, Ito kami ngayon sa taas ng puno. nagbalik bata. Ako hirap na hirap umakyat dito kanina at ako'y nirarayuma na naman eh. Parang mga bata. Yan oh. Kita mo yung puno. Ganda. Ang ganda itong punong to. Paano kaya ito natubo dito? Ayun oh. Ano eh? Hindi ito ata yung bakawan. Bakawan nga ito. Bakawan ba to? Oo. Bakawan nga. Kita mo yung ibang puno. Ayun, ang dami. Ito magaling umakyat oh. Hindi ko nga alam paano ko nakit to eh. Paano kaya bumaba? Problema, paano bumaba? Sa babang yan. Ha? Yun na, baka na. Baba na ako? Oo, baka na. Paano? Balik ko. Sige, baba. Oo, ikaw naman ngayon. Oo, lo, sige. Oo, hindi ko kaya. Hindi ka akong pwede. Video ka ha. Pagtapos nga namin magtampisaw ni Mrs. sa dalampasigan ng Kalatagan, ay nagpasya na kaming mag-pack up. Check out time nga pala namin dito ay alas 12. Ngayon ay quarter to 12 na. Hindi pa rin ako tapos mag-pack up. Ay tingnan natin. Busog pa naman eh. Kaya baka sa daan na lang din kami ni Mrs. mag-tanghalian. Shoutout nga pala sa naging kaibigan natin si Victorino Sistoso at ang kanyang buting may bahay na naging kaibigan natin sa ating pagkakamping. Saan man kami dalhin ng kalsada ng aming pagsasama, karagatan man yan, ilog o kabundukan, ay siguradong dadalhin namin ang itinuro sa amin ng karagatan ng Kalatagan. Iyon ay ang pagiging kalmado tulad ng kanyang dalampasigan. Gaano man kalakas ang unos, gaano man kabigat ang problema, ay kakayanin namin basta kami magkasama. Kaya kabayan, kaya mo yan! Hanggang sa susunod na episode, paalam! May mga biyahe talagang hindi lang tungkol sa destinasyon, kundi tungkol sa pagtakas sa ingay ng buhay. Sa bawat ikot ng gulong ng motor ko, dala ko ang pagod, mga iniisip, at mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. At sa gabing ito, sa malamig na hangin ng landing point ng Karalan, parang unti-unti ko na uling naririnig ang sarili ko. Walang ingranding plano, Kaya tayo. walang maraming kasama. Ito ang kwento ng isang simpleng motocamping ride. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan natin to! I'm falling down and I don't know how I do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Yeah, it feels like I'm on cloud nine. 5:38 ng umaga at ngayon ay naghanda tayong umalis para sa ating duty. 6:02 kasi ako ngayon. Pero mamaya alis tayo para tayo mag-camping. Handa na rin yung mga gamit ko kagabi ng pake. Kaya may nakahanda ding isang helmet kasi may kasama tayo. Isa siya sa mga kaibigan ko nung kolehiyo. Isa sa mga matalik kong kaibigan. Pa-experience naman natin sa kanya ang pagkakamping dito sa Batangas. Actually, pupunta natin mamaya dito ng Batangas pero napakalapit lang dito. Siguro mga isang oras lang. Sige na, ipapasok ko muna.
Kinahapunan nang matapos sa aking duty ay agad na rin ako umuwi. Ikakarga ko pa kasi ang mga bag at iba pang mga bagahe sa aking motor. At kakain na din ng konti. At yari tayo kay Mrs. pag hindi ko kinain ng luto niya. Ilagay na natin itong mga ating motogolf na saddlebags. Kain lang tayo, tapos maliligo, tapos daan natin si Dan. Nagluto si Mrs. ng pritong bangus. Hindi niya ito kahapon sa grocery, tsaka itong spam. Delimundo to, di ba? Delimundo na meatloaf. Sarap. Swerte ko talaga yung Mrs. Meron pang shake. Thank you. Ano masasabi mo magkakamping kami, Dan? Okay lang. Alis muna ako, puntahan ko na si Dan at sisibat na kami. Ngayon ay alas 3:40 na ng hapon. Medyo mainit pa rin kaya mas maganda yung patakbuhin ko na yung motor para mapaspas na ako ng hangin at mawala ng init. Have you heard about the train himself? All the keys, now he can't go home. He would lie in his bed and just talk to himself. Living free won't guarantee a life of happiness. Dito na tayo ngayon sa bahay ni Dan. Kaso parang wala pa siya eh. Hindi ko alam kung nandito siya sa isang bahay niya o doon sa isa pang bahay niya. Yayamanin. Yo! Ha? Ito na yung pinakamalupit na sculptor oh. Nagulat si Dan eh. Paano daw siya sasakay eh? Okay. Yan. Ayos ba? O tayo na pupunta doon. Sama na kayo sa amin. Break your chains off. It was obvious self you know. Nang makalampas kami ng bayan ng San Pablo, pinagpasya kami na dumaan muna sa Alphamart para bumili ng butane at kaunting makakain. At pagtapos nun ay tumulak na kami papuntang landing point. Pagtapos namin tahakin ang mga kalsada patungong Rizal, Laguna at madaanan ang Calibato Lake, ay kumana na kami sa nakamamanghang kalsada paakyat ng landing point. Maaaring ordinaryong kalsada to para sa ilan, pero iba talaga ang vibes na inihahatid ng kalsadang to sa amin. Parang inihahanda ng kalsadang to ang mga isipan ng mga bibisita sa landing point. Kumbaga, may build up bago ang climax. Dito tayo kay Kuya Mike. Para kami mag-shota ni Dan eh. Kasama kami nag-date dito sa landing point. Kaya naman trip na ito eh. Okay kaya dito mas maganda yung sa may puno. Ha? Kasi pag-gising natin ng umaga. Oh. Kita natin yan. Pwede tayo dito mag table gaming dito tapos tayo Oo, ilang mesa ako diyan, min. Ganun ba tayo? Bubunutin ko rin naman. Pwede pang upit ka. Mga Ginoo, may nangyayari na. Sayang hindi natin nabutan yung sunset. Notice na ba? Less sa G's na pala. Hindi pa kami tapos mag-set up. Naubusan kasi ang baterya. Nagpalit pa akong baterya. Ang bilis ng sunset. Hindi na naabutan. Dalawang choice kanina eh. Either magpalipad ako ng drone.
Kasi halos sunset na. O magpalit ng battery ng action cam. Hirap pagpilian eh. Flashlightan mo kami. Yan yung aming pagkain ngayon eh. Tinatamad na kami bumili ng tubig doon sa tindahan. Pagod kami mag-set up. Yan si Dan, lightman. Tatama rin na kaming magluto ah. Bukas na lang. Bukas na tayo magluto. Pag tinamad, edi... Ayun na. Hindi, ano tayo man. Bukan natin natin kung saan dumaan yung... Mayroon dyan nagpapaluto ng kanton eh. Pwede na yan. Nakita ko kasi dito kay John Pax. Lagi siya dito eh. Pag magka-camping siyang biglaan, yung trip niya umalis sa bahay nila, punta siya dito. Dala niya lang yung tuk-tuk niya. Paparking lang siya dyan, tutulog siya dun. At dahil nga sa gutom ay natanggal na ang aming katamaran at bumili na rin kami ng tubig para mailuto namin yung bitbit naming pansit canton. Meron ko kayo tindang tubig. Need Kuya Dan. Ano ito na ba? Wala, lagay mo lahat. Yan. So yun, napaso po si Kevin. Ayos na yan. Kain tayo. Tayo si John Pax, wala dito. Lagi dito yun. Kaya pa nun ba yan? Dito ko nalaman yun eh. Yung nasa Saudi pa ako, magsusupport ako doon. Nagpa-member ako doon eh. Suporta sa kanya. Yung membership pala natin, open na yun. Yun pa lang yung way para ma-monetize yung channel ko. Wala pa kasi akong YPP. Yung mga ads na napapanood nyo, hindi pa napupunta sa akin yung kita niyan. Kay Google pa. So sana makaipon na ako ng 4,000 watch hours. Kasi ano lang ako eh, parang 450 watch hours tapos monetize na ako. YPP. So ngayon, kung may mga gusto kayong bilhin, yung mga nakatag na products yan sa description, pagka kinlik nyo yan, doon kayo bumili, may konting commission ako kikitain, pantulong din sa channel. Tapos kung gusto nyo magpa-member, ayun, makakatulong din sa akin yun na pangpondo sa mga ganitong klaseng content. Pero kasi sa ngayon, mga ganitong campsite na muna mapupuntahan natin para pasok sa budget. Para hindi kayo puro pansit canton. Para man din po pansit canton. No? Kaya na, lechong itlog. Ayun nga pala, kung napanood nyo yung aking, napakinggan pala yung podcast, ito pala si Dan, si Nurse Dan, yung classmate ko nung nasa nursing school. Tapos nag-change career siya. Ano ang una mong career noon, Min, pagka-graduate? Off career na ako eh. Off career ka agad eh, no? Ayun, nagpogo ka nun, Min. Nagmamaang-maangan ka. Pogo ano ako, pogo. Pogo siya, pero yung mga customer hindi naman Pinoy. No? Mga foreigner. Ganun talaga kasi nung panahon na gumraduate kami, hindi ka talaga so-survive pagka nag-nursing ganun eh. Oo, hindi talaga mag-survive mo. Sa baba ng sahod ng mga nurse dati. Hanggang ngayon din naman. Kaya karamihan sa mga nagna-nursing is nag-nursing pala is hindi nag-proceed sa pagiging nurse. O yun. Karamihan naman din, naging successful din. Ngayon pala si Dan ay isa ng sculptor.
ang forte niya ngayon yung sa mga santo, no? Ngayon, kung meron kayong, ano ba yung mga, ano, anong latest project mo ngayon? Oh, dami order ngayon. Oras na lang wala. Yun, oh, malakas pala ngayon si Dan, eh. Paano bang kitaan dun, min? Pero no, per order. Gutom ng artist. So, yun, no? Gutom ng artist. Dahil wala din support na, eh, no? Pero pag mahal mo yung ano eh. Yung art, pag tinatawag ka, wala kang magagawa. Iba talaga pag Kanya-kanyang calling yun, eh. Like, iisang ano, kumbaga yung kung ano yung pinagsimulan mo, hindi naman yun ang magde-define ng the rest ng career mo. Pwede ka pa rin mag-shift. Pero may ano yung ano, mga natutunan mo sa nursing school na nadala mo sa pagiging artist. tsaga ka lang. Tsaga ka talaga. Bagay, nursing. Kung wala kang tsaga dun. Ayos naman lang. Para ka na rin pasyente. Mag-Brokeback Mountain muna kami ni Paring Dan. Bad. Baka mamaya may naramdaman tumutusok pre ah. Okay na ba? Ay, makatulog na nga. ng umaga. Ang lamig. Labing-labing dito eh. Kagabi nag-aaway ang mga wildlife na yan eh. Kala namin may ano dito eh, may werewolf eh, may mga sa ulo na namin oh. Yung mga ano niya pala dito, mga pagkain niya, ipasok niyo sa tent bago kayo matulog kasi may mga asong pag-alagala dito. Mabait naman sila, hindi man sila malapit sa tao eh. Kaso pag may mga basura, pagkain na nasa labas ng tent, yung kakaikayin nila. Kaya yung basura namin, inangat namin. O talagang wala lang kasing pagkain na laman yung kaya wala silang interes na kalkalin eh. Kagabi, hanap akong CR dito. Jebs na eh. Bayad pa siya dito, number 2, 35. Number 1, 15. Yun. Ang tubig kasi ata daw dito, inigib pa sa baba. Kaya, siyempre, pagod din. Scam kami ni Dan dito, akala namin mainit yung palang lamig. Kita kami dito na mga ano, yung mga hatchback na dito, you know, hatchback mirage. Ipikanto nga ata dito kahapon eh. Kaya akyatin. Tarik lang nga talaga. Kaya. Dami uwak dito, min. Kaya ano, yung drone pinauwi ko na kagad. Ayos din, kaso puro mga ano eh, nagugulat ako sa mga uwak eh. Puro paliko-liko yun doon eh. Daming kabayo pag Laguna eh.
Kahit doon sa pinag-campingan namin sa Pami, doon sa ilog doon, may mga kabayo eh. Nung umaga, pinapagawa. Lakad-lakad muna tayo doon. Exercise. Wala na, ano na tayo min. Dito gaming, maya lolo gaming na. Lakad ng konti, pagod na eh. Uy, tingnan mo yun o, anino ng bundok. Yan o. Yung doon mainit na, pagting yun. Dito madilim pa. Ate SP, Ramen House. Yan o. Mga addict dyan sa, sa ramen, hindi na kayo makakatakas. Bibili kayo kahit nandito na kayo. May ramen house na eh. Ngayon ay maghahanap muna kami ng mga kainan. Baka sa baba na, hindi ko alam kung kakain pa kami o diretso ng pauwi. Isang oras lang naman eh. Bahala na. Pero okay lang magdikit dyan. Opo. Yan o. Sige sir. Thank you. Anong pangalan niyo sir? JR po. JR. Sama ko sir ha. Okay lang po. Yung nakapagdikit din tayo dito ng sticker natin. Sir, thank you. Thank you din po. At hahanap kami yung kakainan o kaya dumiretso na lang kami pauwi. Bahala na kung anong pag-usapan namin. Tira na. At hindi na rin nakapagpaalam si Dan. Uwi na eh, nagmamadali. At mag-report pa daw kay commander niya. Siyempre ako rin, pauwi na. O kabayan, sana ay nasiyahan ka sa episode na to. Hanggang sa susunod na episode, paalam! It's getting closer, but it will never let us down. Here by the ocean, fire is burning, flares in Hirap kumuha ng B-roll. Si Dan yung babat panaog eh. Manhik panaog pala. Pagsiset up ng camera. looking to